Lumabas sa isang pag-aaral sa Amerika na maraming empleyadong Pinoy ang online kahit 10 oras ng gabi. Ayon sa DOLE, bentahe itong may tuturing, lalo't tinagurian na rin call center capital ng mundo ang Pilipinas dahil sa dami ng business process outsourcing o BPO sa bansa. Balitang hatid ni Ruth Cabal. Ang kusina ni Namay sa bahay, nagmistulang opisina niya. Dito niya na sinet up ang 3 computers na ginagamit niya sa trabaho bilang isang multimedia designer. Ang kumpanya raw nila may mga kliyente sa US at Spain, kaya 2 ang shift niya, sa hapon at overnight. Nakasanayan na lang daw niya ang irregular na oras ng pagtulog. At bukod sa maganda raw naman ang pasweldo sa mga tulad niya, mas marami siyang oras sa mga personal na gawain. Sa umaga, yung 1 to 5, dapat available ako for our Manila office, for my Manila colleagues. Tapos yung gabi, yung 10 p.m. to 2 a.m., yun naman yung time na katrabaho ko, yung mga nasa States tsaka sa Spain. Health-wise, okay lang. Kasi nga I still get enough sleep. Tapos, yung duties, actually mas okay. Kasi since home-based ako, I get to spend more time with my son. Isa lang si May sa libo-libong mga Pilipinong nagtatrabaho sa sektor ng Information Technology Business Process Outsourcing o IT-BPO. Sa isang pag-aaral nga sa New York University, lumabas na kumpara sa ibang bansa, sa Pilipinas may pinakamaraming mga empleyadong online kapag gabi. Nasa mahigit 3,000 hanggang 5,000 ang nagtatrabaho mula hating gabi hanggang alas 8 ng umaga. Ang maganda raw dito, ibig sabihin kahit alanganing oras dito, matitiyak na may mga available na empleyadong tutugon sa mga kliyente sa ibang bansa. Dagdag pa ang mababang pasweldo dito. Sabi ng Department of Labor and Employment o DOLE, naungusan na nga raw natin ng India. Tayo na ngayon ang call center capital of the world. Noong 2011, 640,000 ang mga trabaho sa BPO IT sector at nagpasok ito ng $11 billion o mahigit 450 billion pesos sa ating ekonomiya. Our English proficiency, yung sasabi nilang Filipino brand, yung ating work ethics. Dahil number 1 na raw ang Pilipinas sa voice BPO o mga call center, tinututukan ngayon ng DOLE ang pagpopromote ng iba pang mga trabaho sa IT BPO sector. Naglabas na nga sila ng mga career pamphlets tulad nito na may mga impormasyon tungkol sa iba pang in-demand na trabaho sa IT BPO sector tulad ng game designer, medical coder at virtual assistant. Because we want to first identify what are the in-demand occupations, especially in BPO, and even the hard to fill. Ano pa ba yung mga kinakailangan nilang skills? Okay. And we do know for a fact that we have an oversupply of nurses. So as part of our strategy, we promote those occupations in the BPO sector na pwedeng pasukan ng ating mga nurses. Ruth Cabal, GMA News.